that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. So andito po tayo mga kapatid sa umagang ito mga kapatid na to offer ourselves mga kapatid. Amen. Alam ko na kanina nag-devotion na po tayo, nilinisan na po tayo ng ating pong Diyos mga kapatid. Amen. So the best thing na pwede nating ibigay sa umagang ito sa ating pong Panginoon ay yung ating pong buhay, yung ating pong sarili mga kapatid, including, hallelujah, yung ating pong pagpupuri sa ating pong buhay na Diyos. As the Bible says, hallelujah, oh clap your hands all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Let everything that have breath, hallelujah, praise the Lord, praise ye the Lord. Come on, tayo po'y buhay, tayo po'y malakas sa umagang ito mga kapatid, and we are so blessed. We are in the church, we are in the house of God, we are not in the ICU mga kapatid. So come on, express your love, express your thanksgiving to the Lord of Lords, express your love to Jesus, express your love, hallelujah, to our provider, to our healer. Come on, hallelujah. Make a joyful noise, hallelujah. Come on, church. Hallelujah, hallelujah. Come on, let everything that have breath praise the Lord, praise ye the Lord. Come on, invite the presence of God. Hallelujah, come on. You clap your hands, come on. Hallelujah. Oh, come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Lift up your voice to Jesus. Lift up your voice to Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Alam ko may malakas pang palakpak. Come on, hallelujah. We are so blessed because we are in the house of God, mga kapatid. Come on, this is the day that the Lord has made. Come on, ito po yung araw na tayo magpasalamat. Ito yung araw para itaas natin ang buhay na Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name, God. Amen. There's a song says, it's so good to be in the house of the Lord again with my brothers and my sisters. Amen. So please turn around. Hallelujah. And greet your brother and sister to the Lord. Come on. Come on, batiin nyo. God bless you, sister. Amen. Ako'y natutuwa na ikaw ay nasa simbahan. Ako'y natutuwa na ikaw ay nasa bahay ng Diyos. Hallelujah. Come on, one more time. Clap your hands to the King of Kings. Hallelujah. Come on, clap your hands to the King of Kings. Teka. Warm up lang to. Sa basketball, may warm up, di ba? Warm up para pagdating ng laban. Na. Amen. So lahat ng may kamay, ipalakpak sa Diyos. Come on. Lahat ng may kamay, pumalakpak sa buhay na Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabi po ng Biblia, God is a jealous God. Kasi minsan, Pastor, sorry mga kapatid na, pag may artista, nanonood tayo ng basketball mga kapatid, I remember, Pastor, yung sabi ni Brother Dave nung may games po tayo dito sa gym po dito, Pastor. Sa counter gym po dito. Excuse me, Brother Dave. I think that is sa volleyball na mga kapatid na talaga pag nag-serve si Sister Destiny, sigawan yung mga kabataan. I remember this mga kapatid, sabi ni Brother Dave, bakit ang iingay nyo pagdating sa church ang tatahimik natin? Sometimes, ito po yung masakit, but this is the truth, mga kapatid. Amen. Kaya nga, sabi ko nga, minsan, maaari sabihin natin, bakit palagi natin pumapalakpak, para tayo sumisigaw, isang bagay lang ito, mga kapatid. Bakit po tayo nagpupuri? Bakit tayo pumapalakpak? Dahil pinapasalamatan natin ang ating pong Diyos. We expressing our love, we expressing our thanksgiving to Jesus, mga kapatid. Dahil mabuti ang Diyos, kailanman hindi po tayo pinabayaan po ng Diyos. Come on, one more time, clap your hands to Jesus.
Hallelujah. And shout hallelujah. Come on, express your love. Express your thanksgiving to Jesus. Hallelujah. God inhabit the presence of His people. Oh yes, come on. Come on, you clap your hands. Hallelujah. Exhort Him. For hallelujah. Come on, hallelujah. Come on, praise Him. Worship Him with the drums. Worship Him with the guitar. Worship Him, mga kapatid, for the keyboard. Oh, hallelujah. Come on, church. Hallelujah. 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 Amen. Let's praise Sister Gloribel. Amen. Let's continue to entertain the presence of the Lord. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I
Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are we blessed, mga kapatid? Amen? Praise God. God is good in our life. Amen? Minsan, hindi natin nakikita kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. We think about that our prayer is not been answered. But I'm telling you, there's a lot of things that God did to our life that we never know. Amen? So I want to thank God. I want to share a little bit something, mga kapatid. I want to thank God for our life, how to taking care of us. Minsan hindi ko alam kung kumikilos ba ang Diyos sa buhay namin, but I'm telling you, God is always in control. Hallelujah. So in the life of me and Brother Mario, I don't know kung matanda na ba kami o hindi, or hindi ko masabi, mga kapatid. But sometimes we have to prepare things that happen in our life. Hindi natin pwedeng pabayaan na gano'n na lang. So I thank God that He is good provider for us. Although I'm having a hard time for Brother Mario for the EI or compensation, you know, maraming ginagamit ang Panginoon na ibang na mga tao para ma-accomplish mo yung mga bagay. Akala natin, there is no way. In myself as well, hindi ko rin alam kung paano na yung aking kalagayan. But God is always good. I thank God. No, alam, minsan, I feel guilty to myself. I feel guilty. Dahil I've been serving the Lord for so long. And I cannot do anything that God wants me to do. I feel sorry, mga kapatid. But I thank God that He always there for us. Financially, physically, emotionally, yung health namin, I'm telling you, I don't know kung anong plano ng Diyos, but I have my great God. I have my great God. And God will supply all my needs according to His riches and glory. And for financially, we're okay as long as we give back what God gave to us. It has been proven and tested that we paid our tithes to the Lord, and He will taking care of us no matter what things going on in our life, what our needs, God will provide. Mga kapatid, we thank God for that. We thank God for what He has done. For what He has done, He will make miraculous way in our life as long as we trust God. We trust God. We trust the Lord. And I just want to say sorry, mga kapatid, for who I am. I say sorry for everyone. I don't need to say what happened in our life. But I'm telling you, God is good. He always in control of everything. One day, God will proclaim the victory, miracle, and one. I will thank God for that. Thank you for your mga prayers, mga kapatid. I will thanks for that. Just, understand what's going on, but I know that you pray for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. So, it's time to give back what God gave to us, mga kapatid. Hallelujah. Bring all the tithes and offering to the storehouse, that may will be meat plenty in mine house. Prove it to me now. Herewith said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour out the blessing, that there's not enough to receive it. Listen to this, mga kapatid. We give. Look what God said to us. It's proven and tested that I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground. Neither you shall vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. In Malachi 3:10, 11. Just keep that thing, mga kapatid. Just remember what God's promised to us. Amen? Upon the authority of the Word of God, we declare the Lord is our provider, as one who tithes and gives offering. I am entitled to His blessing and protection from the attack of the enemy. Therefore, I bring my tithes and offering into your storehouse today, knowing that my God shall supply all my needs according to His riches and glory. For employees, we claim good jobs, raises and bonuses, sales and commission, promotions and benefits, and favor with our employer and customers in the workplace. For business owners, we claim favorable contracts and growth
and that these businesses will be profitable and blessing to the kingdom. For his people, the Lord shall supply income, inheritance, estate, interest, rebate, unexpected gift, and blessing. Bills and debt will be paid off, allowing to me to live debt-free. Amen. Since spiritual blessing follow the giver, I declare that my whole family is safe and in relationship with God. We receive perfect health, healing, deliverance, walking in the divine favor and blessing of the Almighty. I am blessed coming in and going out, and all that I put hand to do will prosper in Jesus' name. Ways to give, mga kapatid: online banking, email transfer of Hope Worship Church at gmail.com, recipient Hope Worship Center of Jesus Christ. Through our Hope Worship Center envelope, you can put your tithes and offering. Amen. So let us all stand, mga kapatid, to pray. God, salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Lord. Lord, salamat, O God, na hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Bagamat naroon ang aming mga pagkukulang sa iyo, hindi ka nagkulang, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga kaloob, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga trabaho, Panginoon. Higit lalo, Lord, ang aming kalusugan, Panginoon, na patuloy mo kaming ingatan at alagaan, Panginoon. Lord, na kami, Panginoon, ay makapagbigay sa iyo, Panginoon, nang nagmumula sa aming puso, Panginoon, na alam namin, Panginoon, hallelujah, Lord Jesus, that you are the source of blessing in our life, oh God. Not only the financially, Lord, spiritually, emotionally, Lord. Good health is more than enough to be thankful, oh God. God, bless your people, oh God. Bless our employer, oh Lord. Bless, Lord, the source of our income, oh God. As you said, oh Lord, that you will rebuke the devourer in my name. Lord, we keep your promises, oh Lord, that will rebuke the devourer, oh God. We claim the victory, we claim the healing, we claim the blessing, we claim it, Lord, in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. I'm glad you are here.
You are holy. You are holy. We will offer you our praise in a mighty chorus. You are holy. You are holy. Wonderful in all your ways. Holy, you are holy.
Jesus. Come on. Can you lift up? Itaas po natin ang ating mga kamay. Come on. Will offer you a praise in a mighty chorus. You are Oh yes, you are holy, Jesus. you are holy, Para wonderful in all your ways. Holy, you are holy, Lord. Come on. Unto the Yes, one unto the who one. sits on the throne. Come on, sa Kanya lahat ng papuri. Sa Kanya lahat ng pagdakila. Come on, all the glory, all the praises, which will belong to the God, belong to Jesus. Yes, unto the one who sit on the throne. Hallelujah. Oh yes. Yes, unto the one. Oh, hallelujah. Without instrument. Come on, church, invite the presence of God. And unto the Oh, Lamb we are blessing and honor, Yes. glory and power and praise. Unto the one who sits on the throne, and unto the Lamb we are blessing and honor, glory and power and praise. Oh God. You are holy. Come on, be sensitive to the presence of God, You church. are holy. We will offer you Come on. a praise in Ang presensya ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. You are holy. Huwag po nating pabayaan, mga kapatid, na dahan-dahan lang na yun ang presensya ng Diyos. Wonderful and all Sabihin your natin, ways. Lord, I need your presence. Lord, I need your touch. Lord, build me, O God, to your holy presence. Unto the one Oh, hallelujah. who sits on the throne, and unto the Lamb be all blessing and honor, glory and power and praise. Unto the one who Oh, sits on hallelujah. the throne, and unto the Lamb be all blessing and honor, glory and power and praise. Come on. Ibigay po natin lahat ng papuri pagsamba sa ating pong buhay na Diyos. Come on. All the praise, all the worship, hallelujah, glory, mga kapatid, ibigay po natin kay Jesus Christ. Come on, praise Him. Worship Him with the drums. Worship Him with the keyboard. Worship Him with the bass, with the guitar. Come on, hallelujah. Oh, Jesus, we love you. All the glory, praises belong to you, Jesus. Oh, hallelujah. You are great and awesome, God, Jesus. Yes, there is none like you. You are holy. You are worthy, Jesus. Lamb be a blessing Oh, and honor, hallelujah. glory and power Jesus. and praise. Oh, hallelujah. Unto the Yes, one unto the who one. sits on the throne, and unto the Oh, yes, thank you, Lamb Jesus. be a blessing and honor, glory and power and praise. Come on, hallelujah. Ibigay po natin yung the best na worship. Praise worship. Praise to Jesus. Come on, He deserves all the glory. He deserves all the praise, mga kapatid. Come on, hallelujah. Woo, hallelujah, come on. With the drums, with the keyboard, with the bass, with the guitar, with your shout, with your clapping, mga kapatid. Come on, God inhabits the presence of His people. Oh, hallelujah. Oh, come on. Come on, hallelujah. Oh, where Oh, bahaya, sekondro hayas.
Oh yes, the presence of God is moving, mga kapatid. Oh, come on. Minsan pa palakpakan po natin, the best na palakpak sa ating bubuhay na Diyos. Oh, glory, glory to your name, Jesus. Yes, mabuti ang Diyos. Dakilang Diyos, mga kapatid. Oh, Jesus, we love you, Lord. Amen. Minsan pa, pagbigyan po natin ng papuri, pasasalamat ang ating pong Diyos. Come on. Thank you, mga kapatid. God bless you. At salamat sa ating pong muli pagdalo. Thank you, music team, for leading in the praise and worship. Bigyan po natin sila ng isang palakpak, mga kapatid. Amen. So thank you, musician. Amen. So once again, thank you, Pastor, for this privilege. Amen. Sa salita po ng Diyos, Luke chapter 5. In the book of Luke chapter 5, start na lang po natin sa verse 4. Oh, yeah. 4 to 7. Pakibasa dito, basahin sa Tagalog, mga kapatid. Verse 4. Said unto him, launch out into the deep and let down your nets. At pagtigil niya ng pagsasalita, sinabi niya kay Simon, pumarong ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. Verse 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, as thy word, I will let down my net. At sumagot si Jesus at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagal kami at wala kaming nahuli datapwat. Sa iyong salita ay huhulog ko ang mga lambat. Verse 6. They enclosed a great multitude of pieces in their net. Verse 7. Verse 6, at nang magawa nila ito ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Verse 7, at kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang dako upang magsilapit at sila'y tulungan at sila'y nagsilapit na nga puno ang 200 daong anupat sila'y nagpasimulang lulubog. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Amen. So this Sunday, dadalhin ko ang mensahe po ng Diyos na nagsasabing, obey anyway. Let's pray. So may ask the presence of our pastor to lead us in prayer. Amen. Come on. Palakpakan pa natin minsan ang ating pong Diyos. Amen. God bless you. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Amen. So, palagi ko pong sinasabi na hindi po akong mangangaral ng mahaba because kailangan po natin ang altar calling. We need the presence of God. Parang ganito kasi, mga kapatid. Pag kumain po tayo, mga kapatid, gaano man kasarap yung pagkain, pag walang tubig, hindi natin mararamdaman yung busog. Same thing, mga kapatid, to the Word of God, gaano man kaganda yung mensahe po ng Diyos, gaano man kaganda yung Sunday school, without the presence of God, hindi natin mararamdaman yung totoong pagkabusog. Amen? So, obey anyway. According to Google, the meaning of obey anyway is to follow a command or instruction even if you don't understand it or agree with it. So yung meaning ni Google sa obey anyway, to follow a command or instruction, na maski hindi mo naintindihan o hindi ka umaayon. Then, sa biblical meaning, mga kapatid, ng obey anyway, trusting in following God's command
So yun ang sabi sa biblical mga kapatid, trusting and following God's command even when they seem illogical or difficult to understand. Parang hirap mga kapatid, ano? Amen. So in the Bible, Abraham obeyed God. At sabi ng Bible, he went out not knowing whether he went. Hebrews chapter 11 verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should, after receive for inheritance, obeyed, and he went out not knowing whether he went. Sa Tagalog, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima, ang sabi po doon, tumalima upang pamuraon sa isang dakong kanyang tatanggapin mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. But we, mga kapatid, tayo, amen, if we serve and obey the Lord faithfully, and then if we remain faithful and remain, so we, mga kapatid, if we serve God faithfully and remain faithful and we endure until the end. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, Matthew chapter 24 verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So, buti pa tayo mga kapatid, alam po natin, if we obey, if we follow the word of the God, mga kapatid, if we remain faithful, langit pala ang ating pupuntaan. But this is conditional. If, kung tayo po'y mananatiling tapat hanggang wakas, tayo ay maliligtas. That's why this race, mga kapatid, hindi pabilisan, hindi pagalingan, mga kapatid. This race, mga kapatid, hallelujah, kailangan natin yung mag-endure hanggang wakas, mga kapatid, para pagbadalik ng Panginoon, isa po tayo sa Kanya pong kukunin, mga kapatid. Amen. So, obey anyway. So, our topic this Sunday, mga kapatid, is about obedience. So, as a Christian, sabi po ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Again, mga kapatid, the meaning of obedience, biblical meaning, submitting to God's command. So, ito po yung meaning ng obedience. Submitting to God's command, submitting to God's law, submitting to God's will, not just a rule or act, but as an expression of love, trust, and reverence for God. So ito pala yung meaning ng obedience. So in John chapter 14 verse 5, the Bible says, if you love me, keep my commandments. So it means, if you obey the Lord, you are not just doing your duty or obligation, but you are expressing your love to Jesus, you're expressing your reverence to God, you're expressing your trust to God. Amen. So, if you seek God first, according to Matthew chapter 6 verse 33, that seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. So, if you seek God first, iniwan mo yung part-time Sister Wilma, iniwan mo yung trabaho mo, mga kapatid, ito po, you expressing your trust to Him that God can give, that God can supply, that can provide everything you need. So pag inuna po natin ang Diyos, mga kapatid, you expressing, mga kapatid, your trust to Jesus na kaya niyang i-provide lahat ng iyong mga pangangailangan. So please, Sunday is for the Lord. We have one sister in the Philippines before pastor na may business po ito sa palengke. Then we know, mga kapatid, if Sunday, ito po yung sinasabi nilang malakas ang benta. Kasi in that place, mga kapatid, excuse me, yung mga taga-bundok, mga kapatid, mayroon po yung once a month lang silang bumababa. So this sister, mga kapatid, mayroon siyang parang school supplies, mayroon siyang mga, ano na yung mga hotdog, tawag doon? Frozen foods, mayroon siyang ukay-ukay, marami siyang, parang sari sa store, mga kapatid. So, nag-advise siya, pastor, na sabi niya,
Anong gagawin ko sa business ko? Kasi Sunday is for the Lord. But Sunday is malakas ang benta. So sabi ko, ang Biblia, ang sabi niya, if we seek God first, kaya niyang i-supply, kaya niyang i-provide lahat ng ating mga pangangailangan. So, what do you mean, Pastor? If Sunday, close the store. Parang ang hirap mga kapatid, ano? Sa akin, pwede ko sabihin, Pastor, close the store. If Sunday. Pero, hindi, lahat tayo may pangangailangan. So, magandang bagay mga kapatid, as a members of church, makinig tayo minsan sa mga namumuno sa atin. So ginawa niya mga kapatid, by faith, Pastor, nagtiwala siya sa salita ng Diyos, Sunday, sarado yung store. Kaya nga sabi ko, if Sunday, yung malakas yung benta. Pero ang testimony niya mga kapatid, yung kikitain niya ng Sunday, pwede niyang kitain ng Monday, pwede niyang kitain ng Tuesday, kaya niyang kitain ng Wednesday, mga kapatid. Amen. So the mga kapatid, the Bible says, if we seek God first, God can supply, mga kapatid. Hallelujah, our need. He can provide everything we need, mga kapatid. Amen. So if we seek God first, we expressing our trust to Him. Palakpakan po natin ating pong Diyos, mga kapatid. Then, if you live holy, kung mamuhay po tayo ng holy, mga kapatid, inside and outside, because the meaning of holiness is set apart yourself in this world, separate yourself in this world, then one meaning of holiness is purity. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, but as we which had called you is holy, so be holy in all manners of conversation. Sa Tagalog, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa. Living a holy life can indeed be a powerful expression of reverence for God, demonstrating. Sa Tagalog, sabi niya, ang pamumuhay ng banal na pamumuhay ay isang makapangyarihang paraan upang ipakita ang paggalang sa Diyos. So if we live holy, mga kapatid, you expressing, hallelujah, your reverence to God. So pag namumuhay pala tayo, mga kapatid, hallelujah, na may kabanalan, we expressing our reverence to God. We expressing yung paggalang natin sa Diyos. That's why, ladies, pag nagsuot kayo, mga kapatid, ng suot na para sa babae, mga kapatid, you expressing your reverence to Jesus. Amen. So, ladies, mga kapatid, young people, yung purity, hallelujah, panghawakan po natin, mga kapatid, because pag yung purity ay nanatili dyan, mga kapatid, you expressing your reverence to Jesus. Amen. Kaya, young people, lahat po tayo, mga kapatid, if we live holy, we expressing, mga kapatid, our reverence to the King of Kings, to the Lord of Lords, in His name is Jesus. Come on, palakpakan po natin ang ating pong Diyos, mga kapatid. Then, if we obey the Lord, mga kapatid, if we obey, mamaya mga kapatid, may tuloy po ito mga kapatid, if we obey the Lord, mga kapatid, makikita po natin, we will see, mararamdaman po natin, mga kapatid, how good the Lord is, mga kapatid. Mararamdaman po natin gaano kabuti, gaano kadakila ang ating pong Diyos. Maari sabihin din natin, mga kapatid, lahat tayo sumusunod sa Diyos. I agree. That's why, mga kapatid, andito po tayo, sumusunod po tayo sa Diyos, mga kapatid. Because the Bible says, Hebrews chapter 10, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Amen. So, we obey Hebrews 10:25. That's why we are here in the church, mga kapatid. But the question is, how deeply, gaano kalalim yung pagsunod mo natin sa Diyos? Gaano kalalim? Yes, we obey 10:25. That's why we are here today. But the question is, gaano kalalim yung ating pong pagsunod sa
sa Diyos. Church, sabi nga nila, it's easy to obey the Lord, Sister Benilyn, pag may blessings. Madali. But, blessing. Amen. Madaling magsumunod, magandang magpuri. Di ba, Sister Wilma, minsan pasayaw-sayaw pa kasi may blessing. It's easy to praise, it's easy to worship, mga kapatid. Pero pag dumating na ang problema, Pastor, but when there's a problem, trials in life, mga kapatid, yung obedience, yung praise natin, yung worship po natin ay naaapektuhan. And this is the truth, mga kapatid. Naaapektuhan, but always remember, but lagi nating tatandaan, yes, pag may problema, naapektuhan yung obedience natin, naapektuhan yung praise and worship po natin, mga kapatid. But always remember, mga kapatid, in times of trial, in times of problem, mga kapatid, in time of trouble, sickness, hindi po tayo pinabayaan po ng ating Diyos sa likod na marami po tayong pagkukulang. Isipin po natin gaano kabuti ang Diyos. Marami po tayong shortcomings, mga kapatid, but God never leave us, God never forsake us, God never abandon us, mga kapatid. Amen. Kaya question, how deeply, mga kapatid, do we obey the Lord? Ulitin ko, magandang magpuri pag may blessing. Yes, na-increasean ako. Yes, na-promote ako. Paano pag natikitan ka ngayon? Sabihin mo, hindi na lang sana ako nag-oath-taking. Natikitan pa. May blessing, mga kapatid, oath-taking. Pero paglabas, Pastor, may ticket. Oh my. But ang sabi ng Biblia, mga kapatid, all the glory, mga kapatid, in good times, in bad times, mga kapatid, we need to praise God, we need to thank God, mga kapatid. Hallelujah, come on. Palapakan po natin ang ating pong Diyos. Amen. Hindi po tayo iniwan ng Diyos, hindi po tayo binababayaan po ng Diyos sa likod na marami tayong pagkukulang. I remember, mga kapatid, sabi ni Brother Dib, dati pastor, pag Diyos ang ating pong Panginoon at matigas ang ulo ni Brother J.R. at hayang magsimba, ang sabi niya, Pastor, yung matitigas ang ulo, patayin na lang ng Diyos at palitan ng iba. Kasi kaya naman niya, mga kapatid. But tignan po natin yung kabutihan po ng Diyos. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon, hallelujah, na magsisit manumbalik sa Kanya dahil mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Now, what is the Bible says about obedience? Ano sinasabi ng Biblia about obedience? Isaiah chapter 1 verse 19, if you be willing in obedient, ye shall eat the good. If ye be willing, dalawa na. Willing in obedient. Amen. So, but this is the conditional, we shall eat the good of the land if we are willing, in obedient. Because mga kapatid, because there are some Christian na do obey, pero andun yung pagrireklamo. Ay, Sunday pala ngayon, puyat pa naman ako, Sunday na naman. Sabi nga sa Pilipinas, mga kapatid military, obey before complain. Brother Dennis, di ba? Obey first before complain. So, may mga Kristiyanong sumusunod, but ang daming complain. Ang daming murmuring, mga kapatid. Yung iba sumusunod, but mayroon pong mga rebellious spirit. Amen. Always remember, mga kapatid, according to the Bible, there is blessing, there is prosperity if we are willing in obedient to the Lord. This is the promise of God, mga kapatid. Amen. Psalms 128 verse 1 and 2. Pakibasa, mga kapatid. Psalms 128 verse 1 and 2. For thou shalt eat the labor of thy hands, happy shall thou be, it shall be well with thee. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan sapagkat kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikakabuti mo. So again, mga kapatid, yung blessing
na talagang galing sa Diyos, mga kapatid, napakasarap, damhin, napakagandang gastusin, mga kapatid. Amen. Romans 12:22, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. May narinig ako, Pastor, but sorry mga kapatid, baka hindi natin masyadong maintindihan. Ang sabi ng isang preacher, minsan ang blessing ay grasya. Pinagpapala, sabi ng preacher na, minsan pinagpapala tayo dahil sa grasya na lang, dahil sa biyaya lang ng Diyos. Amen. So, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, there is blessing, there is prosperity in obedience. Be careful, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa blessing, mag-ingat po tayo sa promotion, mga kapatid, because sometimes, yung blessing, yung position ay may side effect. May side effect, mga kapatid, because our behavior, attitude, pwedeng magbago. Pwede tayong maging mayabang, pwede tayong maging proud, at ang pinakamasama dito, mga kapatid, magkakaroon tayo ng amnesia. Amnesia. Amen. And I saw and I experienced this, mga kapatid, sa mga different churches, Pastor, na before, may mga kapatiran, before they are active, supportive, always present in the church, because they need something in the church, because they need something to the Lord. Pero nung natanggap na nila yung blessing, mga kapatid, nagkaroon na siya ng amnesia. Nakalimutan na nila yung church na nananalangin sa kanila, nakalimutan na nila yung blesser, nakalimutan na nila ang ating pong Panginoon. Again, ulitin ko ito, mga kapatid, yung kapatiran na ito. Dati, close ang Sunday. Pero dahil sa pangangailangan, Pastor, nagbukas siya ng Sunday. Dati blessing na. Pero ang ginawa niya, mga kapatid, sayang ang Sunday. Church, pag nagtatrabaho tayo sa kumpanya, mayroon tayong sahod. Pag naglingkod po tayo sa Diyos, bibigyan din tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. So this sister, mga kapatid, nagbukas siya ng Sunday, Pastor. Dati, siya yung nauuna sa church. Wala pang devotion, mga kapatid. Lumuluhod na siya. Ang purpose niya doon para yung mga susunod, luluhod na rin. Huwag na hintayin na may devotion leader. So ang ginawa niya, mga kapatid, nag-open ng Sunday. Then pag tumatagal-tagal, Pastor, wala na siya sa devotion. Late na siya sa Sunday school. Hanggang dumating yung punto, Pastor, nawawala na siya sa church. Tumagal pa yung panahon, mga kapatid, hihilain niya si Sister Benilyn. Benilyn, ikaw nga muna magbantay sa pwesto, ako'y magsisimba. Dati blessing, but ang nangyari, because sa needs niya, mga kapatid, nagbukas na ng Sunday, hindi nagtagal, mga kapatid. Church, obey anyway. Because there is blessing in obedience, so stay in the church, stay humble, mga kapatid. Palakpakan pa natin ang ating pong Diyos. Amen. So in our text, mga kapatid, Luke chapter 5 verse 1, or Luke chapter 5 verse 4, ang sabi po niya doon, now he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for it out. Verse 5. And Simon answering unto him, Master. Okay, sandali po doon. So ang sabi niya sa verse 4 kanina, ay sa verse 4, sabi niya, at pagtigil ng pagsasalita, sinabi niya kay Simon, pumarong ka sa laot at hiulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. So Peter, mga kapatid, a professional fisherman. So Brother Efren, pag professional ka mangingisda, alam mo kung asan yung, pag maliwanag ang araw, Brother Dennis, may isda, wala. Ang isda nasa
Sa malalim yata. Brother, parang ganon. Amen. So, sila mga kapatid ng isda, at ang sabi niya doon mga kapatid, at pagtigil na pagsasali, sinabi niya kay Simon, pumarong ka sa laot, ihulog ninyong mga halambat upang mamalakaya. Pero ang sabi po ni Peter mga kapatid, at sumagot si Pedro, verse 5, at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Sa other translation mga kapatid, sabi niya, ni isang maliit na isda wala kaming nahuli. Tapos Sister Benelin, pababalikin ka sa laot, magdamag ka, puyat, pagod. Tapos sasabihin, bumalik ka ulit doon at ihulog mo ang iyong lambat. So pag tayo mga kapatid, sasabihin ko, mayroon pa namang ibang araw. Sa susunod na lang. But ang sabi dito mga kapatid, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat, sabi po niya, verse 5, datapwat sa iyong salita ay huhulog ko ang mga lambat. Amen. So dahil sa iyong mga salita ay huhulog ko ang aking mga lambat. Verse 6. At nang magawa nila ito ay nakahuli silang ng lubhang maraming isda at nagpunit-punit ang kanilang mga lambat. So dahil sa sinunod nila yung salita ni Jesus. Verse 7. Amen. So, in this case, mga kapatid, sa senaryo ito, mga kapatid, church, ang blessing is not in the water. Ang blessing ay wala sa tubig. Ang blessing ay nasa pagsunod sa ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kasi pag may blessing sa tubig, yung magdamag, dapat nakakuha na sila ng 2 daong. So, again, mga kapatid, the blessing is not in the water, mga kapatid. The blessing is in obedience in the name of the Lord Jesus. Come on, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen. So the blessing is in obedience. Amen. Deuteronomy chapter 20, verse 1 and 2, it shall come to pass, and thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, pakibasa. Deuteronomy 20, verse 2, and all this blessing shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So church, the Bible says, the blessing shall come unto thee and overtake thee if we obey the voice of the Lord. Ang blessing ay overtake sa ating mga kapatid kung susundin natin ang kanya pong mga salita. Palakpakan po natin ating pong Diyos. 2 Kings chapter 5 verse 1. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Parang ang gwapo mong tapos mayroon ka namang ketong. Amen. So pagbasahin po natin yan tuloy-tuloy mga kapatid, napadpad ngayon mga kapatid si Naaman sa Israel sa pamamagitan ng isang dalagitang Israelita. So napadpad siya mga kapatid hanggang suguin siya ng hari sa propeta Isaiah. 2 Kings chapter 5 verse 10. Then Elisha said a messenger unto the saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee. So sa panahon yan mga kapatid, ang Jordan River mga kapatid ay parang yung una sa atin yung Pasig River, mas marumi pa doon. At ang sabi ni Elisha, doon siya lulubog ng 7 times. Pwede namang isa lang dapat . Bakit 7?
Amen. Sabi nga nila, God's number is 7. Verse 14. Ay, jump na lang tayo sa 14 mga kapatid. So, ang utos, lumusong siya sa tubig, Jordan River at lumubog siya ng 7 times. Jump na lang po tayo sa 14. Gura, sandali. Then he went down and dipped himself 7 times in Jordan according to the saying of the man of God. Kaya sabi ko minsan mga kapatid, makinig po tayo sa mga man of God. And then tuloy mga kapatid, in his flesh came again light unto the flesh of a little child, and he was clean. Again mga kapatid, ang healing is not in the water. Ang healing ay nasa obedience. Kasi pag ang healing nasa tubig, yung unang lubog pa lang niya, magaling na siya. Sinunod niya yung 7 times, so pagkatapos ng 7 times, mga kapatid, pag-ahon niya, hallelujah, nalinisan na naman mga kapatid, hallelujah, ang kanyang balat. So church, there is healing in obedience. There is healing, mga kapatid, in obedience. Amen. In Genesis chapter 2, verse 1 to 4, Abraham iniwan niya kanyang hometown to obey God. So iniwan niya ang kanyang lugar, mga kapatid, at sumunod sa Diyos. So ang nangyari mga kapatid, ang kanyang pamilya ay nakamit nila yung blessing at promise ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 14 to 18, Noah obeyed the Lord without complaining, mga kapatid. Nung sinabi ng Diyos, gumawa ka ng daong sa tuktok ng bundok. So Noah obeyed the Lord without complaining, mga kapatid. So pagdating ng flood, 8 katao lang ang naligtas. So again, mga kapatid, there is salvation, mga kapatid, in obedience. There is salvation, mga kapatid, in obedience. So church, there is blessing, there is prosperity, there is healing, there is salvation, mga kapatid, in obedience. So the question now is, how deeply do we obey the Lord? As a conclusion, mga kapatid, in the book of 1 Kings chapter 19, verse 19 to 21, ito yung tinawag ng Diyos si Elisha sa pamamagitan ni Prophet Elijah. So pag mabasa po natin dyan, mga kapatid, nagpaalam si Elisha na umuwi muna sa kanyang mga parents para humalik man at ipanalangin sila. At pagkatapos, sabi po ng Bible, mga kapatid, sa 1 Kings chapter 19, verse 21, lahat ng gamit niya, pastor, sa sakaan, pati baka, nilitsyon. Ang point po doon, mga kapatid, para wala na siyang babalikan. So sa atin din, mga kapatid, kaya ba nating iwan yung part-time sa Sunday para sa Panginoon? Kaya ba nating iwan yung mga bisyo o ano mga bagay na nakakahadlang, mga kapatid? So Elisha, iniwan niya lahat. May napakinggan akong preaching kahapon, mga kapatid. Ang sabi niya, Pastor, pag dati manginginom ka, please, huwag ka nang mag-iwan ng remembrance doon na alak. Kasi habang nakikita mo yan, mga kapatid, maaakit ka uli. Ganon din sa mga babae. Sorry, mga kapatid, may time na kailangan tayong gumamit ng pantalon dahil sa ating trabaho. But please, pag nasa church, magsuot po tayo na suot pang babae, magsuot tayo ng suot pang lalaki, mga kapatid. Amen. So the question is, mga kapatid, how deeply do we obey the Lord? Kaya ba nating iwan yung mga bagay na magiging hadlang sa ating paglilingkod? In our text kanina, mga kapatid, pag patuloy nating basahin yun, mga kapatid, iniwan ni Peter
yung kanyang trabaho at ginawa siyang mamalakayan ng kaluluwa. Shall we all stand, mga kapatid? Yes, obey anyway. Yes, sometimes, ang hirap sumunod pag may mga hadlang, pag sumunod, pag may mga nakikita tayo nagiging hadlang. But lagi nga nating tatandaan, mga kapatid, hindi tayo tinawag ni pastor, hindi tayo tinawag ng tao, tinawag po tayo ng ating pong Diyos. Kaya sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Fix your eyes to Jesus. Walk by faith, not by sight. Yes, lahat po tayo may kahinaan, but yung kahinaan po natin, please, just surrender to Jesus. Sabihin natin, Lord, sa aking kahinaan, doon mo ako palakasin. Yes, Lord, sa aking paglingkod, minsan ako'y nasasaktan, minsan ako'y nahihiram, but Lord, help me to surrender myself, to surrender my will to you. Come on, musician, let's sing that song, I have decided to follow Jesus. Amen. Church, there is blessing, there is prosperity in obedience. There is salvation in obedience. There is healing in obedience. Come on. Si Naaman, because of obedience, siya'y gumaling. Sila Noah at ang kanyang buong pamilya na saved dahil sa obedience. Ang kan ni Abraham hanggang sa atin, nakamtan nila ang promise na ng blessing because of obedience. Come on, I invite you into the altar, mga kapatid. Inimbitan ko lahat kayo sa altar, mga kapatid. Surrender your will to Jesus today. Come on, just surrender, mga kapatid. Come on, just surrender yourself to Jesus. Just surrender your will to Jesus. Amen. Come on, just open your mouth, surrender yourself.